Nagsisimula na ngayong araw ang paghahanap sa labi ng mga nawawalang sabongero na sinasabing itinapon sa Taal Lake. Kabilang sa grupo na tutulong sa operasyon ang ilang technical divers mula sa Philippine Navy. At may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, Connie, patuloy na nakaantabay ang mga taga-media dito sa Talisay Fishport sa Batangas kung saan inaasang anumang oras ay sisimulan na ang paghahanap dito sa mga nawawalang sabongero dito nga sa Taal Lake. Madaling araw dumating sa Talisay Fishport ang mga kagamitan ng Philippine Coast Guard na gagamitin sa paghahanap ng mga labi sa lawa. Mga rubber boat at rigid hull inflatable boats at mga divers ng PCG ang dumating. Ang paghahanap sa Taal bunsod ng mga sinabi ng witness na si Dondon Patidongan na tinapon ang mga labi sa Taal Lake at ang nadiskubre ng Department of Justice na isa sa mga sospek sa kaso ay may inuupahang mga fish pond o fish cages sa lawa. Hindi pa sinasabi kung saan matatagpuan ang sinasabing mga fish cages. May mga fish cages kasi na matatagpuan malapit lang sa dalampasigan ng mga bayan sa palibot ng lawa at meron din namang fish cage na naroon sa mismong Volcano Island kung saan naroon din ang crater ng bulkan. Pasado alas 10 ng umaga sinimulang ibinaba ng mga taga-PCG ang mga rubber boat sa lawa bilang paghahanda sa gagawing paghahanap at pagsisid kung kinakailangan. Dati nang sinabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na kasama sa maghahanap ng mga labi ng mga taga-Coast Guard ay at mga tauhan ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR gamit ang kanilang mga sonar equipment. Alam mo, Connie at Rafi, isa sa magiging hamon sa paghahanap ang medyo lumalaking alon sa lawa, no? Ang inaasang paghulan tuwing hapon at yung mababang visibility o malabong tubig. Bukod pa ito sa siyempre napakalalim at napakalawak na search area na yun nga ang katubigan ng Taal Lake. Rafi, Connie. Chino, bukod dun sa nabanggit mo na malalaking alon, ano pa ibang hamon para sa mga divers? Alam natin na very murky yung Taal Lake. Ikaw mismo, diver ka. Ano yung challenge para sa mga divers na magdadive sa ganito kalabong visibility, Chino? Well, first of all, Rafi, no, ang tingin natin dito, yung information kasi, yung fish cage daw, meron dito ang isang suspect na inupahang fish cage. So, ngayon, kung yung fish cages ay spread over a big area, napakalawak na area ang kailangang hanapin or suriin nitong mga divers natin. At kaya nga, isa daw sa mga rason kung bakit hinihingi na yung technical expertise ng Japanese government para magpadala ng remotely operated vehicles. Dahil syempre, alam naman natin, yung mga robot hindi napapagod at kayang sumisid kahit napakalalim. So, to answer your question, yung unang-unang hamon dito, yung napakalawak na area at yung sinasabi bang paglulubugan nila, ay yan na ba talaga yung tinutukoy o yung actual site kung saan pinaglubugan? Kasi kahit bumaba ka dyan at hindi naman dyan eksakto binaba o nilaglag yung mga labi, maghahanap ka sa ilalim ng napakalalim na lawa sa isang katubigan o yung visibility natin sa ngayon na masyadong malabo. No? Ika nga ng isang opisyal ng PCG na ating nakausap, malabo pa raw sa pusit. At Chino, pinagbabawalan ba muna yung mga fish cage na makapag-operate o yung mga mangingisda na makapanghuli ng isda habang isinasagawa yung operasyon dyan? Alam mo, kausap natin yung mga ibang residente dito, no? Siyempre, nagtatanong tayo, may mga nakita ba kayo na mga ganong kahina-hinalang pagkilos nitong mga nakaraang taon, no? Na patungkol sa maaring may naghulog ng mga labi. Pero sinasabi nila, hindi naman nakaka-apekto sa ngayon itong mga ginagawang operations. So, nakikita natin, may mga bangka pa nga ako nakita kanina na dumaraan dito, no? Kasi hindi naman talaga affected yung buong Taal Lake. O at least yung mga fish cages malapit dito sa dalampasigan, dito sa gagawing search. Sa ngayon, hindi pa nga nagsisimulan yung search, pero may nakikita tayong mga bangka ngayon na pumupunta doon sa kanilang mga fish cages. At Chino, malinaw na ba kung ano yung magiging operasyon? Una-muna, sonar ba ang gagamitin? Gagamitan ba muna ng remotely operated vehicles bago mag-dive itong ating mga divers? So talagang hihintayin muna yung pawo ng impormasyon kung saan, at least yung general vicinity, kung saan pwedeng inihulog itong mga bangkay. Rafi, magsasagawa pa ng coordination meeting sa pangunguna ng Department of Justice, itong search team, no, maya-maya lamang o baka kasalukuyang ginagawa na ito, no, para i-direct yung search at i-focus sa isang area batay sa impormasyon na hindi pa rin natin hawak, no, or alam.
Ang alam natin, wala pa yung remotely operated vehicles ng Japan dahil kamakailan lang ito'y naibigay yung request sa Japanese embassy para magpadala nga ng ROVs based doon sa mga search parameters na kakailanganin. Sa ngayon, hindi pa talaga malinaw kung saan gagawin. Gaya nga nabanggit natin sa report, pwede dito sa Dalampasigan or doon mismo sa likuran natin kung nakikita natin yung Volcano Island, may mga fish cages din kasi doon. So tayo nakaantabay lang kung saan sisimulan at kung most importantly ang tanong, makakalapit ba tayo doon? At posibleng gamitin din yung ROV ng Philippine Navy na meron ding capability. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.